Dahil nga mapilit ako, gustong-gusto ko, pumayag siya pero later on ko nalaman na half-hearted siya. Saan hahantong ang desisyon na iyon? Alam nilang may daddy, alam nilang may mommy, alam nilang may tatay, nanay, pero walang emotional bonding. Matamo kaya ang inaasam na relasyon sa mga anak? 5 taon ho ako sa Saudi Arabia. Doon ako nagkasakit. Nasulit ba ang kanyang pagtitiis sa Saudi? Plus, ang aming exclusive interview sa American Idol finalist. Susunod na. In pursuit of a better future for their families, some parents leave their loved ones behind to work abroad. Hindi alintana kung mag-isa mang papasanin ng ina o ama ang responsibilidad. In some cases, when both husband and wife decide to work abroad, the children are left behind in the care of relatives. Lumalaki tuloy na walang relasyon sa mga magulang ang mga anak, kundi man naliligaw ng landas. Sulit ba ang kikitain abroad sa pait ng paghihiwalay? Malalaman ninyo ang kasagutan sa mga kwentong tampok ngayong gabi. Panoorin natin ang unang kwento. Isa lang si Danny Ibarola sa libo-libo nating mga kababayan na lumilikas sa Saudi Arabia upang takasan ang kahirapan ng bansa. It was a very shocking experience kasi first time ko outside of the Philippines. Pagkatapos, dahil lang kaming Filipino, magkaiba pa kami ng department. Tapos karamihan ay mga English speaking. So you have to adjust to a lot of things para akong empty. So may nakikita akong pera sa bulsa ko pero hindi ako mapaligayan nito. May nakikita akong mga kaibigan pero ang iniisip ko, ano yung direction ko? Gusto kong umuwi sana dahil sa homesick pero ano yung gagawin ko para mag-extend at mawala yung aking hamon. Upang malabanan ang lungkot sa Saudi ay sa pagbabasa ng Biblia at pagdarasal ibinubuhos ni Danny ang libreng oras niya. Sa loob ng kanyang silid, sikreto niyang kinakausap ang Diyos. Pinag-isipan ko kung magpupunta ako sa bisyo at lilibangin ko ang sarili ko sa alak, bawal din. Lilibangin ko ang sarili ko sa sugal, bawal din. Lilibangin ko ang sarili ko kung saan man, mga bawal. Pero kung libangin ko ang sarili ko at ang pag-uusapan na yung Diyos, something na mabuti, kahit bawal. Magandang resulta, nawala yung aking homesick. Sapagkat every time na nagba-Bible study kami, marami akong mga natututunan, marami akong mga inspiration, at maraming nagbibigay sa akin kung paano ko i-handle yung mga challenges ng buhay. Pananalig sa Diyos ang naging sandata ni Danny para labanan ang kalungkutan. Sa mga liham niya ipinaparating ang kanyang mga habilin at pagmamahal. Ngunit sadyang hindi nito mapupuno ang kakulangan ng isang tatay. Mas mahirap kasing mag-maintain ng mga family nung araw, lalo na in my case. Ang communications doon, hindi ganun kadali by mail. Pero yung mail noon, it would take 7 days to 14 days bago makarating. Then sasagutin mo another 7 to 14 days. Every time na uuwi kami sa Pilipinas, hindi naman kami sinasamahan ng mga anak namin. Naiilang sila dahil alam nilang may daddy, alam nilang may mommy, alam nilang may tatay, nanay. Pero hindi kami kilala, walang emotional bonding. So sumasama lang sila pagka bibigyan mo ng candy, bibigyan mo ng chocolate, bibigyan mo ng laruan. So sabi ko hindi maganda. Dumating yung time na I have to choose between staying there or coming home. Dahil hanggang saan ba yung talagang pag-abroad mo? Habang nag-abroad ka, mahirap mag-decide na umuwi ka. So, noong 2002, hindi ko alam kung ano yung magiging desisyon ko. Basta, tinignan ko yung sitwasyon namin. Ako ba'y magtatagal pa? Or babalik na? Pagkatapos ang mataimtim na panalangin ay nagpasya si Danny na umuwi na ng Pilipinas upang makapiling ang kanyang pamilya. Pag uwi ko na for good, na iba na yung dynamics ng pagsasama-sama namin. Ang isa sa mga major challenge na nakita ko kung paano ako ma-integrate din sa aking family, na hindi sila sanay sa aking presence. Hindi siya madali, pero hindi naman siya naging imposible. Kinabarkada ko yung mga anak ko, kinaibigan ko, na hindi ko iniwasan ko na makikilala lang nila ako na ako'y nagugutos. Iniwasan ko yung makikilala lang nila ako na ako yung nagagali sa kanila pag hindi nila ako nasunod. At at the same time, gusto kong
makilala din nila ako bilang isang kaibigan, bilang isang tatay, bilang isang kabarkada. Sa ngayon, nakuha na muli ni Danny ang loob ng kanyang mga anak. Isang bagay na hindi magagawa ng perang galing Saudi. Malaking tulong ang ginawa ng kanyang pananalig sa Diyos na siyang naging gabay niya sa Saudi at maging sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Kung ako tatanungin mo ngayon, ayaw ko na mag-abroad. Kung bakit ko masasabi yan, sapagkat binuhay niya ako. Simula nung ako umuwi noong 2002. At nabuhay ako. I-guide ako ng Lord. Hindi ko ma-imagine kung paano tatakbo yung buhay ko kung hindi ako nakakilala sa ating Panginoon. Yung libangan na pinili ni Danny, no, bagamat in Bawal doon sa Saudi it Saudi. was bawal, pero I believe that's what grounded him, Kata, because the opposite, yung mga ibang sinight niya, will not encourage him, will depress him all the more kung magbababae siya, magsusugal. Maubos ang pera And niya. that's what gave him the wisdom to realize one day, teka muna, ano ba talagang importante? Tama po. Diba? Sana matutunan natin sa kanya yung libangan na kanyang pinili. Imbis na aksayahin niya yung panahon niya, pera niya, maging katawan niya at ang kanyang kaluluha doon sa mga maling mga bisyo, ang kanyang naging bisyo ay basahin ang salita ng Diyos at manalangin at yun ang naging pundasyon sa kanyang panibagong buhay upang magbigay direksyon sa kanilang pamilya. At yun na nga, natunto ni Danny na ang kaloob pala ng Diyos para sa kanya ay mabuo muli ang kanyang pamilya na dapat sila ay sama-sama. Maganda yung kanyang ginawa. Mahirap po talaga ang manatili abroad. Naalala ko tuloy, Peter, nung ako ay OFW rin sa Germany. Mga 80s, ito ay talagang sulat lamang ang pamamaraan to communicate. And the problem with that is, kasi minsan ikaw sulat ka ng sulat, yung mga kamag-anak mo sa Pilipinas, walang panahon. Yes, they're not as passionate to write as quick. Tama po yan. Kaya mapala din po tayo ngayon because of modern technology and there's communication. Kung sakali man pong meron na tayong mga kamag-anak abroad, gamitin po natin yung technology na yan. Huwag po natin silang kakalimutan dahil sobra hong napakalungkot ang manatili abroad. Pero higit sa lahat, maganda na tayo ay manalangin at alamin natin kung ano talaga ang kaloob ng ating Panginoong Diyos para sa atin at sa ating pamilya. Yes, and thank God that He is a God of restoration. He loves to build and restore the lives of those who have been ruined or broken by circumstances of sin. Ano man po ang inyong sitwasyon sa kasalukuyan, ano man po ang pagkukulang ninyo sa inyong asawa o sa inyong mga anak, maaari po ninyong mapunan yan ngayon sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay lumapit sa Kanya at itulog po natin sa Kanya ang anuman pong nararamdaman natin sa kasalukuyan. Manalangin po tayo sa Kanya. Siya po ang may kasagutan sa lahat po ng ating mga problema ngayon. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, ako'y nawawalay sa aking pamilya ngayon at sobrang aking kalungkutan. Diyos ko, Diyos Ama, tulungan mo ko sa aking sitwasyon. Alam mo na malinis ang aking intensyon upang ako ay makapagtrabaho at mabigyan kong magandang buhay ang aking pamilya. Pero Diyos ko, napakalungkot po. Sa panahong ito, ikaw ay samahan mo ko, Panginoong Diyos. Bigyan mo ko ng kapayapaan sa aking pag-iisip. Comfort me. Comfort me right now in my time of loneliness. At ang panalangin ko, Diyos ko, ang aking pong pamilya ay maging maayos sila. At hindi na po kami mawasak o ang aking pong mga anak, sana po ay hindi ho sila mauwi sa maling landas. I'm seeking you right now, God, my Father, Creator of all, the author of my life, the author of everything. Ituro niyo po sa akin, Diyos ko, kung ano po ang mainam at mahusay para sa amin. Pero kahit ngayon pa man, Panginoon ko, ang panalangin ko ay manatiling buo ang aming pamilya. Ayoko pong mawasak. Ayoko pong mauwi sa wala ang aking pagsasakripisyo. Panginoon ko, tulungan mo ko. Tulungan mo kami ng aming pamilya na manatili kaming buo. Pero higit sa lahat, Diyos Ama, ako'y lumalapit sa iyo ngayon, kinikilala kita bilang Ama at aking Panginoon at siyang may magandang plano para sa aming pamilya.
Naway ang magandang plano mo para sa akin ang siyang mangyari. Sa ngalan ni Jesus, itong aking dasal. Amen. 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 If you prayed with us and felt comfort and peace in your heart, God surely touched you. Share with us your wonderful experience. Text yes, space, the 700 Club Asia, and send it to our smart number 0920-222-8373. Pwede rin sa Globe 0917-406-5001 and our Sun number 0923-428-2915. At pwede nyo rin kami syembreng tawagan sa 810-7717 o 810-7176. May mga trained counselors po tayo na sasagot sa inyo 24 hours a day, 7 days a week. Meron din tayong toll-free number. Libre po ang tumawag mula sa probinsya. Ang number po, 1-800-1888-8700. Pwede rin po kayong mag-email sa info@cbnasia.org. Susunod, kasakiman at kasinungalingan. Ito ang naging buhay ni Rolando sa susunod nating kwento. Abangan niyo po yan. Hi, I'm Colton Dixon and you're watching the 700 Club Asia. Kinilala sa buong mundo bilang Asia's Diva. Ngunit sa likod ng madamdaming pagkanta ay isang kwentong matagal nang nais ilahad. Magtrabaho ka lang ng maayos. Wala ka pang nararating, ang yabang mo na. Hindi ka pupunta! Ha? Pagod na po ako. Happily Married for Life. Mapapasa inyo ito ng libre, handog ng OMF Literature kung masasagot ninyo ng tama ang aming question for the day. Saang bansa nagtungo si Rolando Tatoy upang takasan ang mga nagawang kasalanan sa pinagtatrabahuan? Letter A, Kuwait. B, Saudi Arabia. C, Dubai. Ang unang 7 tawag at unang 7 text na may tamang sagot ay tatanggap nitong librong Happily Married for Life. Nasa inyong TV screen ng aming mga telephone numbers. Hintayin lamang ang aming signal kung pwede nyo nang itawag ang inyong mga sagot. Ang sabi nung tech sergeant, yung pinaka-boss ng isang warehouse, ano ba, marunong ka ba magnakaw? Siyempre, isasagot mo, hindi, o konti lang, gano'n. Sinabi ko, konti lang. Sabi niya, hindi ka pwede rito, sabi gano'n, dahil dito kailangan marunong ka magnakaw. Nagtrabaho si Rolando bilang warehouseman sa Clarkfield, Pampanga. Upang madagdagan ang kinikita, nagnakaw ng mga supplies sa warehouse si Rolando na kanyang ibinibenta. Iyon ang kalakaran sa warehouse na kanyang tinularan. Ang kanyang asawa at 6 na anak naman ay nanatiling nakatira sa Maynila. Nalagay ako sa base supply sa Clarkfield. Maraming mga kasangkapan ng Amerikano na nabibili sa labas. Ang pamilya ko na nasa Manila, inuuwian ko na lang yun pagka Sabado at Linggo. Babalik na naman ako para magtrabaho sa Clarkfield. Habang nasa Clark ay nalulong din si Rolando sa masamang bisyo at nagkaroon ng relasyon sa isang babae na hindi niya sinasadyang mabuntis. Ang hirap, hirap na buhay na ganito. Mabubuhay ka sa kasinungalingan. Talagang ang pagsisinungaling, tuloy-tuloy yun, walang patig yun. Sabi ko, kawawa naman itong mga anak ko. Kung alam lang nila yung ginagawa ko, kamumuhian nila ako. Nang maghigpit ang seguridad sa mga supplies ng airbase, natigil ang dilihensya ni Rolando at humina ang kinikita. Dahil dito, nagdesisyon siyang magtrabaho sa Saudi Arabia. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, kaya pinaka-ultimo remedyo na yun para makapagpatuloy ng pag-aaral yung mga anak ko. Dahil yung kikitain ko dito hindi na katulad ng kita ko sa Clarkfield. Bago umalis si Rolando patungong Saudi ay nalaman ng kanyang asawa na nagkaroon siya ng anak sa ibang babae. Nakita ng kanilang pamangkin na nakatira sa Angeles na may inuuwi ang babae si Rolando at sinabi ito sa kanyang asawa. Nag-decide yung asawa na puntahan niya kasama yung pamangkin niya. Tapos sinabi ng misis ko doon sa pinakukuha sa akin ng asawa ko yung mga damit niya. Nag-iiyak naman yung babae, nilabas lahat yung damit ko. Mistado. Pagdating doon sa bahay, nakahiga ako sa sopa binaksak sa bunga ako. Ayan, doon ka pala nakatira sa loob Ganito man ang naging sitwasyon, hindi nauwi sa hiwalayan ang kanilang relasyon.
Umalis si Rolando patungong Saudi, baon ang di nila pagkakaunawa ang mag-asawa. Iba't ibang trabaho ang pinasok ni Rolando sa Saudi upang patuloy na makapagpadala siya ng pera sa asawa at mga anak sa Pilipinas. Doon ay naranasan ni Rolando ang matinding pangungulila. Sa gitna nito ay nasumpungan ang sagot sa kanyang kalungkutan. Hinanap ko ang Panginoon nung para akong naliliglig, parang pagod na ako sa trabaho. Hindi ko naman magagawang umuwi dahil 6 yung anak ko nag-aaral. Tapos niyaya ako nung katabing kwarto ko, sabi niya, mag-Bible study tayo. Nung magbasa ko ng Biblia, natagpuan ko ng Biblia, nandun pala yung katotohanan. At sabing ganon, ako ang daan, akong katotohanan at ang buhay. Na kay Jesus lahat yung hinahanap ko. Kaya kung nung matagpuan ko si Jesus, niyapos ko na. Sa kanyang pagkakilala at pagtanggap kay Jesus ay naayos ang buhay ni Rolando. Nag-umpisang maayos ang relasyon nilang mag-asawa sa pamamagitan lamang ng pagsusulatan. Mula noon ay tuloy-tuloy nang naayos ang nagkalamat na relasyon sa kanyang pamilya. Nang makatapos sa pag-aaral ang mga anak ay nagpahinga na sa pagtatrabaho si Rolando. Ang asawa niya ay namayapa na noong taong 2000. Ngayon ay naninirahan si Rolando sa Pilipinas, malapit sa bahay ng kanyang anak. Iba-iba ang nasa Panginoon, iba ang kaligayahang nadarama ko. Ang mga anak ko naging kampante ako na hindi katulad nung wala ako sa Panginoon. Na baka ano mangyari sa mga anak ko, sa asawa ko. Pero nung nakalapit ako sa Panginoon, naging kampante ko, meron akong Diyos na buhay na sinasandalan. Kata, I don't know if Rolando realized that even when he was at a point committing sin, stealing, that God was so good to him na hindi siya nahuli. Ang nangyari lang, no way out, nag-tighten yung security. Kasi kung nahuli siya, can you imagine the shame? Makukulong pa siya, no? God's hand was already on him while he was still a big-time sinner. That's right. Ganon din sa buhay ko, no? You know, but we don't realize it. Similar, ano? Yun yung habag ng Panginoon. You know, His mercy, even you're totally a rebellious son or daughter, His mercy is still upon you. Sabi nga sa Biblia, di ba? Though while we were yet sinners, Christ already died for us. In other words, binayaran na ho agad ng ating Panginoon ng ating mga kasalanan. Siyempre may mga pagkakataon, di ba, na may consequence din ang ating kasalanan. Pero in Rolando's particular case, and I hope a lot of you in your particular case, nararamdaman nyo yung grasya ng ating Panginoon, yung kanyang paggabay, yung kanyang proteksyon sa gitna ng inyong kaguluhan, maging sa gitna ng inyong kasalanan. Pero syempre alam ho natin na ang kasalanan ay may hangganan lamang because God will not be mocked by our sins. But you know, like sinabi din niya, yung consequence, no? Yung consequence naman ni Rolando for that sinful act, nagkaroon siya ng anak. Now, there are many situations like that. Do not abandon that child because that's your responsibility. So yung support nyo, ipadala nyo, wag na kayo pumunta doon to bring the support. Ipadala nyo na lang yung support kasi baka madagdagan pa yung consequence. Because remember, when God gets a hold of your life, He really wants you to change for Him. And siguro maraming nanonood ngayon and you're wondering, what's going on with my life? Lord, why is my life this way? Puro sunod-sunod na kahirapan, ang daming pagsubok. You know, the Bible has a lot of warnings against greed, kata. In 1 Timothy chapter 6, verse 10, we read, people who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. Greed motivates us to pursue poor choices, as we saw in the story of Roland. May babala rin po ang ating Panginoong Jesus laban dyan. Sa Luke chapter 12 verse 15 naman ho sa New Testament, ang sabi po ng ating Panginoong Jesus, watch out! Be on your guard against all kinds of greed. A man's life does not consist in the abundance of his possessions. Wealth and having all the material things we desire will not necessarily give us a happy life. What will give us a truly, truly good life is a loving relationship with our Lord Jesus Christ. Do you want that for your life right now? If the answer is yes, pray this simple prayer with us, a prayer to commit our lives to Jesus Christ. Let's pray. Our Father in heaven,
Lord, I'm so lonely, Lord. I've been away from the family for so long. There are times I don't know what to do. And because of that, Lord, I've committed sin against you. I have done things that I am ashamed of. Lord, I come to you right now and ask for your forgiveness. Lord, would you forgive me for all the things that I have done, the sins against you, the sins I've committed against my family. And right now, Lord, I open my heart's door and invite you, Jesus, into my life to be my Lord and to be my one and only Savior. Lord, I want to have a new life. Starting today, I want you to direct my life. My life belongs to you. I turn over everything to you. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Kung taos-puso niyong tinanggap si Kristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, maaari po kayong mag-text. Text yes, space, the 700 Club Asia. I-text yan sa aming smart number 0920-222-8373, 0917-406-5001, 0923-428-2915. Hi, I'm Colton Dixon and you're watching the 700 Club Asia. Bagong kasal noon si Lilet at Roger nang biglang magpasya si Lilet na pumunta sa Singapore para magtrabaho. Dahil nga mapilit ako, gustong-gusto ko, pumayag siya, pero later on ko nalaman na half-hearted siya. I was looking in a newspaper. So, nakakakita ko I'm an accountant. Na-process yung papers, nabigyan ako agad ng work permit. Pagpunta ko doon, may trabaho na ako talaga. Malaki ang naging sweldo ni Lilet doon. Taong 2001 ay kumikita siya ng 60,000 pesos kada buwan. Sa halip makapag-ipon para sa pamilya, naging waldas siya sa pera. Nakagamit ako ng mga credit cards, bili ako ng bili, pero inuutang ko na pala yun. Inuutang ko na. And then travel ako ng near country doon, Malaysia, Indonesia. So, basically, ganun lang. Yung labas lang ako, night out, tapos after office kasi wala ka nang gagawin eh. Di ba? Mag-isa lang ako. Isang araw ay bigla siyang tinawagan ng kapatid para pakiusapan na siya ang mamahala sa negosyo nito. Agarang pumayag si Lilet at umuwi sa Pilipinas sa kabila ng hindi pa tapos ang kontrata niya sa Singapore. Pinanghawakan ko yung sinabi niya na kakaroon ako ng trabaho. So, parang grand yung na-picture ko sa isipan ko na pagbalik ko, I will be managing a business. Tapos wala naman pala. During those times, akala ko stable na siya, i-manage mo na lang siya. Pero hindi pala. False hope yung binigay sa akin. Hindi lang kawalan ng trabaho ang naging problema ni Lilet noon. Matapos lamang ang ilang buwan, ay nabuntis siya sa una nilang anak. Isang napakalaking pagpapala sa mag-asawa, subalit naging malaking hamon sapagkat may nakita siyang billing ng credit card. Nung makita niya yon, nagulat siya. Bigla niya akong tinanong kung bakit. Umabot siya ng almost 700,000 pesos. Dito na nagsimula ang sigalot sa tahanan nila Lilet at Roger. Hindi mapigilan ni Roger na sisihin ng asawa sa biglaang pagkabaon sa utang. Kasabay pa ang pagdating ng kanilang anak. After kong manganak, kailangan ko talagang maghanap ng trabaho. Doon ako nahirapan maghanap ng trabaho. Sa mga previous work ko, parang feeling ko, yabang-yabang ko, kaya kong maghanap ng trabaho. Tapos, after that, siguro ang dami kong in-applyan. 20 to 30 siguro in-applyan ko. Close ang doors. Naging dahilan iyon ng depresyon ni Lilet. God was using my situation for me to go back to God. Masyado akong mayabang, kayang-kaya ko maghanap ng trabaho, sige lang. Nakakakuha ko ng magandang trabaho, nakakakuha ko ng mataas na sweldo, sige lang. Pero the Lord, talagang binagsak niya ako doon sa
nag-rock bottom talaga ako. At doon ko talaga nakita na hindi ko na kayang gawin. Yung parang, dati kasi sinusolusyonan ko pa on my own. Dadaling kasi niya sa point na talagang sasabihin mo, Lord, hindi ko na kaya. Tulungan mo ako. Ginamit na instrumento ng Panginoon ang mga kaibigan ni Lilet upang siya ay muling makabangon. At dito ay unti-unting naipaunawa ang totoong problema ni Lilet. Siguro hindi ka nagpapasakot sa asawa mo. Pinaka-issue ko talaga is submission. Ano yung mga hindi ko pinagsasubmit? Sabi ko nga, mabilis ako magdesisyon. Ang tendency kasi minsan ang lalaki, nag-iisip muna siya. Wini-weigh niya ano yung pros and cons. Which is ako natatagalan. Pero tama sila eh. Pag nagdesisyon ng mga lalaki, halos tama eh. Pag nagdesisyon ng babae ng mabilisan, usually mali. When we follow God's word na wives, submit to your husband, the Lord will really put in place your relationship and the blessing will flow. Kasi ako pala nagsasara ng blessing dahil nga ayaw ko sumunod sa asawa ko. Maging ang mataas na pagtingin ni Lilet sa sarili ay naayos din ng Panginoon. Hanggang sa pagharap sa kanyang napakalaking utang. Pasalamat ako dahil tinulungan ako ng Panginoon. And masasabi kong mas better ang buhay ko sa Pilipinas. I don't need to go to abroad just to make money. It's only God who can satisfy your needs. So sabi ko nga, hindi sa material things na natikman ko na siya, pero walang nangyari sa akin. Diba? Nagkabaon-baon ako. Pero when you seek God, siya yung nag-provide ng way para unti-unti mabayaran ng utang. So, at makabangon muli. Tunay ngang mas mainam na ang buhay ni Lilet ngayon sa tulong ng Panginoon. Naisaayos na ang relasyon nilang mag-asawa at malapit na rin nilang matapos ang pagbabayad sa utang. Lord, thank you, Lord, for answering my prayer, for answering my desires. So, yun, napabuti ang buhay ko. Sa huli, isang payo ang nais iwan ni Lilet sa mga kababayan natin na nais mga ibang bansa. Ikaw, Pilipino ka at tatawagin ka magtrabaho sa abroad as an OFW. Dapat yun, tatanungin mo sa Lord, bakit Lord ako papupuntahin sa ibang bansa? Bakit ako? Anong gagawin natin dito? Dapat partnership yun with God, hindi yung dahil gusto mo lang. Dalawang mensahe na binibigay sa atin ni Lilet dyan. And I'm sure, sigurado ako maraming nanonood sa atin ngayon, maaring meron kayong magulang na nasa abroad o ikaw mismo yung nasa abroad na biglang yaman, gano'n na lang ang paggastos mo sa inyong tinatanggap. Naku, misis, mga anak, mga nandito, yung mga pinapadala sa inyo dito. It's for your welfare and not for your kung sa inyong mga, magpakasasa kayo sa inyong inyong mga bisyo o mga hilig ninyo sa ngayon. Kasi nakita natin warning yun Peter. Either nababaon sa utang o uuwi dito yung OFW nang walang naimpundar. Parang naaksaya lamang yung panahon na magkahiwalay sila ilang taon, tapos walang naipupundar yung ating mga OFW families. At saka yung isang warning pa sa mga misis, nako, yung salitang submission na yan, Peter. Yes, medyo marami yatang mga misis ang girera at masyadong, sabi nga nila, matriarchal country daw ang Pilipinas. Kaya Pilipinas din ang pangalan. Maraming mga babae ang hindi naunawaan kung anong ating papel sa buhay. Hindi naman sa tayo ay kailangang maging lampaso na lamang at manliit. Kung hindi ang natural na design po ng ating Panginoong Diyos para sa ating mga babae, ay tayo ay nasa tagiliran lamang ni na Mister. Hindi po tayo nasa ulo ni Mister, nasa tagiliran lang po tayo. Hindi po tayo maaring tayong nasusunod at nasusunod. O kundi man, talagang nalalalaki na ho si Mister sa atin. Ako, si Peter, alam na alam niya, may mga seminar siya sa marriage at roles ng husbands and wife. Tama yan, Kata. May order na sinet talaga ng Panginoon. In a marriage relationship, God commands both husband and wife to submit to one another. For the wife, this means submitting to her husband's leadership. And for the husband, it means loving and caring for your wife over his own interest. The Bible says in Ephesians 5:22-23, wives, submit to your husbands as to the Lord, for the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. And then sa verse 25 it says, husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her.
Yun ang secret doon. With the loving comes the giving. So if you're having problems with submission, let's come to God in prayer. Kasi yan po ang design ng Panginoon for every married couple. Let's pray. Heavenly Father, even now, Lord, we pray for all the wives out there. Especially those career women, Lord, the women that are engaged in business, those that are so assertive and so sure of themselves. Father, in the name of Jesus, would you reveal to them that this is your perfect plan for every married couple? That the husband should love and care for his wife. And when the wife feels so secure in her husband's love, she will readily respect and submit unto him. So, Father, would you reveal this plan of yours, this perfect plan of yours, this ordained design that you have for every married couple. Even so now, Lord God, I just ask your Holy Spirit to touch every wife, every mother. Lord, that they will realize this, that when they submit, when they respect their husbands will love them all the more. And for husbands to realize that each one of us should love our wives just as Christ loved the church. And in the loving, there must be giving. Our wives should see the action behind the loving. Lord, I just speak your healing to every married couple right now, to every marriage relationship right now. Let your Holy Spirit, let your kingdom come upon every marriage right now. And let your will be done. May their prayers not be hindered, Lord God, as they submit unto you, both husband and wife. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kung taos-puso niyong tinanggap si Kristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, maaari po kayong mag-text. Text yes, space, the 700 Club Asia. I-text yan sa aming smart number 0920-222-8373, 0917-406-5001, 0923-428-2915. Kung may nais pa po kayong maipagdasal namin o gusto ninyo lamang na may makausap tungkol sa inyong pinagdaraanan sa buhay, tawagan nyo lang po kami. May makikinig po sa inyong mga trained counselors 24 hours, 7 days a week at sila po ay magbibigay sa inyo ng payo ayon ho sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ang aming po mga telephone numbers at iba pang contact information ay nasa inyong TV screen. Ang aking exclusive interview, Peter, sa American Idol finalist at saka heartthrob na si Colton Dixon. Susunod na po yan. Happily Married for Life. Mapapasa inyo ito ng libre, handog ng OMF Literature kung masasagot ninyo ng tama ang aming question for the day. Saang bansa nagtungo si Rolando Tatoy upang takasan ang mga nagawang kasalanan sa pinagtatrabahuan? Letter A, Kuwait. B, Saudi Arabia. C, Dubai. Ang unang 7 tawag at unang 7 text na may tamang sagot ay tatanggap nitong librong Happily Married for Life. Nasa inyong TV screen ng aming mga telephone numbers. Hintayin lamang ang aming signal kung pwede nyo nang itawag ang inyong mga sagot. Take home this exciting movie. When you give 1,000 pesos or more, you will receive this limited edition DVD of Wasak, the Jonathan Luklukan story. So hurry, call now or visit our website for more details. Promo runs until October 31 only. Welcome to the 700 Club Asia. We are here at the MacArthur Club Lounge of the Manila Hotel. And we're so blessed to have with us 7th placer of the Season 11 of American Idol, my idol, Colton Dixon. Hi, Colton. Hey, how are you? Oh, great. And Good. it's such a pleasure that you made time for us. Oh, thank you for inviting me. Mm-hmm. You know, Colton, what's your impression of the Philippines so far? It has been amazing. As soon as we stepped off the plane, it has been nonstop love and support, and we couldn't ask for anything more.
You think you'll come back here for a vacation after this tour? I would love to come back and visit. I would love that and be able to have some free time Yeah, to be able to explore a little so bit. no free time yet so far. They've been making you work, work, work. Not really. I mean, we've been tied to the hotel for most of the days, just because of a security issue. But yeah, I would love to come back and visit and explore and see more of the culture and really dive into the Philippines. In season 11, you actually made it to the top 10. Were you confident enough when you made it to the top 10 at that time that you might actually make it to the finals? You know, I think all the contestants were confident in the craft. You know, I think we all thought we could have made it to that finale. But you know, that being said, we were all so talented, and each had a different style and a different sound, and it was really up to America what they wanted to hear in that finale. And it wasn't me for the season, which I'm totally okay with. You know, everything happens for a reason, and but yeah, you know, things don't go the way you think they're going to, but it doesn't mean it's the wrong way. But were you shocked that you got eliminated in the 7th round? Because several people, if not the whole world, the judges, even I, we were all shocked that you got eliminated so early in the finals race. Well, since I had never been in the bottom 3, it came as a little bit of a shock. But that week wasn't my best week. It was actually, I would dare to say it was my worst week that I was on the show. But you know, again, everything happens for a reason, and no regrets. So. You sang Bad Romance by Lady Gaga. Was it a bad choice? You know, to some would say it was a bad choice. I think the message hits home, believe it or not. We all want something that's not good for us, whether that's right or wrong. It's a true statement, and that's the statement that I chose to sing that night. Lady Gaga can be risque, and she's out there a lot of the time. But I connected with the song in that way, and I threw my spin on it, and I had a blast singing it. But I don't think it was the smartest choice. I'll put it that way. Maybe you were really called to declare something that's good and not bad. Right. In fact, in your swan song, you know, your final song, you sang Everything by the Lighthouse, which was obviously dedicated to God, and we admire you for it. And it was an open declaration of your faith before the world. Is this expression of faith something you would carry with you throughout your singing career? Absolutely. I'm putting out a Christian CD. I signed with Sparrow Records, which is a Christian record company, and very excited on what's in the future. But yeah, I have several songs coming out soon that are faith-based. One of them is even a worship song. What is this title? It's called You Are. Oh, okay. It'll be on Christian radio October 19th, which is actually my birthday. So Happy nice, birthday. Exactly, nice little birthday present for me. But yeah, very exciting things in the future. But I'll definitely be keeping my faith a part of my music. You're so brave, I would say, to come out in the open with your faith-based songs. And what do you think of how you would fare against competition? You know, there are several songs out now there that are very secular, you know, teaching practically low morals to our youth. You know, it's not a competition to me. Okay. You know, I'm just singing what I feel like God needs me to sing. You know, I've been writing since I was off the show, and I have around 40 songs now. But I plan on choosing the best songs from that, and the songs that will most connect with the listeners, and put out some encouraging music. You know, it's you know, since I've chosen the Christian market, there's not going to be a lot of competition with secular radio. It's so cool that American Idol provided me with that platform, and I have so many of those fans. It's great. But you know, I think they understand my stance with my faith, and I'm definitely going to be doing that kind of music. You know, Colton, you belong, I think, to a Christian rock band called The Messenger. Yeah. You call your followers messengers, and you're coming up with a studio album called The Messenger. Why The Messenger? What's the message? John 13:16 says, "A servant isn't greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him."
I just want people to understand that I'm not trying to be some symbol. God is my symbol, and I want God to be their symbol. I am under God in that, you know, where it comes to that verse. I just want people to understand that. I was in a Christian rock band called Messenger, and I basically wanted to take that and build on it and continue that. That's why whenever they asked me to call my fans something, I thought it was a very weird thing to do anyway. But I did a little bit of research, and I just kind of what I kept coming back to. And it's so cool to see people on Twitter and Facebook and see how they're family and how they help each other when they need it, and they give encouragement to one another without me even being a part of the conversation. It's really, really encouraging to see. But I'm excited to see where that goes and what the Messenger movement, so to speak, where it goes and where it leads. So I'm very excited. You know, Colton, you have many followers on the Twitter. In fact, my youngest daughter follows you, and she even predicted that you're going to win. This guy's going to win right from the audition. And among the tweets that you've sent that she actually took note of are the following. When things don't go as you planned or as you'd hoped, I know that it did so as God planned. Busy day with some important decisions. God used me today and helped me make the right choice. I want to grow into the shape of your love. Just remember that Satan makes you busy when he can't make you fall. And when you're down to nothing, God is up to something. For today, Colton, what is your tweet or your message to the messengers? You know, I think today would be the bridge to You Are. If I had no voice, if I had no tongue, I would dance for you like the rising sun. You know, just basically saying, you know, if I couldn't sing, I would do whatever I could in my power to show God that I loved him, you know, and that's what it's all about every day. Even in the smallest decisions, showing that we love God, and I know God returns the favor and shows that he loves us every day. Excellent. Thank you very much, Colton. Absolutely. Thank you very much. Thank you for God having me. bless you more, and may he favor you in all your endeavors. Thank you so much. Thank you so much. I agree. Excellent man of God, Kata. And I believe the Lord is going to put Colton on a new platform. And he's going to make him so influential. He's going to use his songs to shape this generation. And we need more Coltons. No? We need more artists to actually take the courage, Yes. you know, to stand by their faith and their convictions. They don't have to be pressured by what's expected of the world. They don't have to look like everybody else. It's good to be set apart and, you know, to have a real good message. And as we've heard from Colton, even his followers now, even though he's not involved in the conversation anymore, you know, they've been encouraging and inspiring one another. What an inspiration. And we've been so blessed to have him on the show. Wag po kayo nga alis, marami pa po kaming magandang balita sa inyo. Happily Married for Life. Mapapasa inyo ito ng libre, handog ng OMF Literature kung masasagot ninyo ng tama ang aming question for the day. Saang bansa nagtungo si Rolando Tatoy upang takasan ang mga nagawang kasalanan sa pinagtatrabahuan? Ang tamang sagot ay letter B, Saudi Arabia. Kung tama ang inyong sagot, abay tawag na! Ang unang 7 tawag na may tamang sagot at unang 7 text na may tamang sagot ay tatanggap nitong librong Happily Married for Life. Nasa inyong TV screen ang aming mga telephone numbers. Bigyan ng regalo ang mga taong tumatawag sa iyo by simply reminding them of God's promises through inspirational ringback tones. Download inspirational ringback tones recorded by your favorite 700 Club hosts. For I know the plans I have for you. Ask and it will be given to you. The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. I-text lang ang 700 Club at isend sa 2910. Hintaying makatanggap ng instructions kung paano makukuha ang Bible verse na gusto. Be a blessing and be blessed. Download inspirational ringback tones today. Limang taon ho ako sa Saudi Arabia. Contract worker ho ako. Doon ko nakilala ang Panginoon at doon ako nagkasakit. Tuwing gabi, giniginaw po ako.
Tapos namamagaho yung aking katawan, kamay, paa, mga braso, lahat kong joints ay magang-maga at hindi ho ako nakakagalaw. Kahit hindi ako gumagalaw, masakit. Masakit na masakit at hindi ho ako nakakakain. Sinusubuan lamang ako. Awang-awa ho ako sa kalagayan ko. At pag may nakikita ko mga dumadalaw, naglalakad sila dyan, inggit na inggit ako sa kanila. Araw-araw ho, hindi ho nakakatulog. Dahil ho, hirap na hirap ho ako. Kumikirot na ho yung sakit ko. Totally, wala ho akong nagagawa sa aking sarili. Kaya wala akong magawa kundi umiyak. At isuko ko yung aking sarili sa Panginoon. Halos 2 buwan po akong gano'n ang kalagayan ko. May nakapagsabi ho na mayroong isang Pilipina doktor. Pinakita ko sa kanya yung aking yung observation ng aking doktor, yung mga result ng laboratory test. Sabi niya, bakit typhoid fever lamang ang nakalagay siya dito? Lumalabas dito sa laboratory test mo, ikaw ay mayroong rheumatic fever. At tumagalo yung aming gamutan ng doktor. Nagtataka siya, bakit walang improvement? Nagtataka siya, bakit walang pagbabago? At lalo hong lumalala. Sabi niya, grabe na talaga yung sakit habang buhay ka ng ganyan. Ngayon sabi niya, kailangan mong maobserbahan sa isang ospital, pero hindi naman tayo pwede maggamutan dito sa pag-ganito'y clinic. Kaya sabi niya, makabubuti siya yung uwi ka ng Pilipinas. Ayaw ko talagang umuwi dahil ang unang-una, ayaw kong iwanan yung aking trabaho. Dahil nangihinayang mo ko dun sa aking trabaho. Ako hinaiyak lalo dahil naisip ko yung aking mga anak, papaano na kami? Naka-schedule akong umuwi noon, April 4, 1994. April 1 po, nung dumating po yung mga kapatid na galing sa worship para ako'y ipanalangin. At binasa niyo sa akin yung sabi ng Panginoon sa James 5, Is anyone of you sick? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up. Nung marinig ko po itong verse na ito na sinabi ng Panginoon na and the prayer offered in faith will make the sick person well, nagkaroon po ako ng pag-asa. At habang po sila nanalangin, meron po akong naramdamang joy sa aking puso. Sabi po niya, kung ikaw nga ay pinagalingan ng Panginoon at kiniklaim mo na pinagalingan ng Panginoon, tumayo ka na sa pangalan ni Jesus. Tumayo po ako, masakit, pero pinilit ko po kahit masakit. Pero inaiunat ko po yung aking katawan. At doon makatayo po akong ganyan, ako po ay nagpuri sa Diyos. Panginoon, sabi ko, totoo ka, Panginoon. Buhay ka, Panginoon, totoo ka. Ano niyo po ang aking tinungo? Yung mga nag-aalaga sa akin na nandoon sa 4th floor, hindi po ako nag-elevator, naghagdan po ako. Ipinakita ko po sa mga kapatid na ako'y talagang pinagalingan ng Panginoon. Ang sabi po niya, bakit ka narito, Mar? Bakit ka narito? Sabi ko, pinagaling ako ng Panginoong Jesus. Buhay na buhay ang Panginoong Jesus. 1994, umuwi po ako ng Pilipinas. Nanghihinayang nga po ako sa trabaho, pero kinalimutan ko na po yung ayaw kong iwan ng trabaho. Sabi ko, maglilingkod na lamang ako sa Panginoon. Ngayon araw-araw meron kaming Bible study. Mula Thursday hanggang Sunday, nasa Bataan po ako. Doon po ako pinadala ng aming pastor para mga aral at mag-Bible study rin sa mga bahay-bahay. Gusto kong i-dedicate na yung buhay ko sa Panginoon sapagkat sabi ko sa Lord, Lord, this body is dead, but thou is alive because of you. So, this body is not mine, it is yours, sabi ko sa Panginoon. So, gusto ko maglingkod. Binasasalamatan ko po ang Panginoon sapagkat ang dami ho niyang binago sa buhay namin. Unang-una ho sa akin at sa pamilya ko, na born again kami lahat. Kaya ho, pinupuri ko ang Panginoon. Jesus is our greatest healer. He bore our infirmities as well as our sins. The Bible tells us in the book of Isaiah 53, verses 4 to 6, Surely He took up our infirmities and carried our sorrows. Yet we considered Him stricken by God, smitten by Him, and afflicted. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him, and by His wounds we are healed. You know, Jesus remains the same yesterday, today, and forever. Yung pong napakinggan po nating scripture verse na binasa ho ni Peter, it still applies today. Ang salita po ng Diyos ay panghabang buhay. Mawawasak na po ang lahat, ang salita ng Diyos ay manatili pa rin.
Kung napagaling po ni Jesus ang mga may sakit na ketong noong kanyang panahon, nabigyang paningin ang mga bulag, napalakad ang lumpo, napagaling ang dinudugong babae, anuman ang dinaranas niyo po ngayon, kayang-kayang pagalingin po yan ng ating Panginoon. Ang importante po ay ang ating pananampalataya. Faith impresses our God. And many times Jesus said, your faith has healed you. Kung gusto po ninyong gumaling ngayon, kung ano man po ang inyong sakit, tayo po ay lumapit sa ating Panginoong Jesus. Ang magandang balita ho, wala ho siyang tinatanggihan. Kahit sino mang lumapit sa Kanya nang may buong pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Gusto po ba ninyong gumaling sa anumang sakit na inyong iniinda ngayon? Tayo po ay mananalangin at sabay-sabay po tayong maniniwala at magtitiwala sa ating Panginoong Jesus at ang katiyakan po ay hindi po niya tayo tatanggihan. Gustong-gusto po ng ating Panginoon na tayo'y pagalingin. Tayo po ay manalangin. Father God, matagal ko nang pinagtitiisan itong sakit na ito. Pero ngayon, naliwanagan ako na si Jesus ang siyang maaring makapagpagaling sa akin. At gustong-gusto niya akong pagalingin. At hindi niya tinatanggihan ang sino mang lumalapit sa Kanya. Kung kaya ngayong oras na ito ako'y lumalapit sa iyo, Jesus, tulungan mo ako, pagalingin mo ako sa aking sakit. Buong puso akong nagtitiwala sa iyo na dahil sa iyong kamatayan sa krus, ay pinagbayaran mo na ang lahat ng aking kasalanan, maging ang aking mga sakit ng aking mga katawan ay iyo na ring pinagaling. Ngayong araw na ito, nagtitiwala ako sa iyo na kaya mong pagalingin itong sakit na ito. Maraming salamat, Jesus, dahil alam ko ikaw ay tapat at ikaw ay mabuti. May mga kababaihan ngayon na nanonood at kayo'y nagdududa pa dahil ikaw, kapatid na babae, ay may cancer sa dibdib. Maniwala ka, ngayon mismo, ikaw ay hinihipo ng ating Panginoon at ikaw ay pinagagaling na mula sa cancer na yan. Meron din may mga sakit ngayon sa kanilang lalamunan, matagal na kayong nauubo, hindi nyo maunawaan yung sore throat na yan. In the name of Jesus, you are being healed right now. Meron din hindi makarinig sa kanyang kanang tenga, the Lord is touching you right now and you are being healed in the name of Jesus. Meron ding malabo ang mata at ang Panginoong Jesus ay nakatingin sa iyo, kapatid, at gusto niyang makita mo siya. In spirit at literal, makakita ka na ng iyong kapaligiran. Pinagagaling ka ng Panginoon dahil alam niya, matagal mo nang hinihiling ito sa Kanya. Pero ngayong araw na ito, dahil ikaw ay nagtiwala sa Kanya, tanggapin mo ang iyong kagalingan. Kata, there's someone watching right now and you have an impacted infection due to your wisdom tooth. But the dentist is so concerned because umaakyat na po yung infection. Even now, the Lord is breaking that infection. You are being miraculously healed right now. In fact, you'll see the swelling go down instantly. Receive that healing in Jesus' name. There's someone also who had a goiter operation. It's been successful, but again, your goiter is acting up. The Lord is reassuring you now, permanently, He is taking care of that goiter. You're never going to have problems with your goiter again in Jesus' name. Receive that. You are healed now and made whole in Jesus' name. There's someone with a sprained lower back. Sprained in the sense that sumasakit po every time you inhale, you take a deep breath, meron kang feeling na pinch nerve dun sa likuran mo. Even now, the Lord is healing you. Receive that healing in Jesus' name. Several ladies have cervical cancer, yung isa stage 1, and the two of you have stage 3. The Lord is healing you from cervical cancer permanently. You are restored. Receive that in Jesus' name. There are several men also suffering from early stages of prostate cancer. Meron isa sa inyo, stage 4 na. The Lord is extracting every cancer cell from your body. Receive that now in the name of Jesus. Someone also with a right ear infection, the Lord is healing you. Receive that now in Jesus' name. There's someone with a heart problem. Yung heartbeat nyo ay napaka-irregular. And sometimes you experience shortness of breath. Even now, the Lord is healing you permanently. He is restoring your health
completely, brother. That's for you. Thank you, Lord, in Jesus' name. Meron din, Peter, na lalaki na may gastritis at ito'y matagal mo nang iniinda. The Lord is healing you right now. Receive your healing mula dyan sa gastritis na yan. Meron ding mga nanonood ngayon, mga babae, merong sleep apnea. Parang hindi kayo makatulog na maayos. Parati kayong kinakapos ng hininga. The Lord is touching you and healing you right now. Merong sprain dito sa kanyang kaliwang balikat. Galaw mo ngayon, kapatid niya, because God is touching you and healing you right now in Jesus' name. Unti-unti yung mga cancer cells ay nawawala. Yung bukol lumiit ng lumiit until such time na wala na akong makapa. Without explanation, nawala siya eh. It's a miracle talaga. Glory to God. Ilan lamang sila sa mga pinagaling ng Panginoon. Ilang lamang sila sa mga nagbigay ng pasasalamat at papuri sa makapangyarihang Diyos. Ikaw, nakaramdam ka ba ng kagalingan, himala at pagpapala? Balitaan nyo naman kami, kaibigan, at sabay-sabay natin ihayag ang Diyos ay mabuti. Tawagan nyo naman kami sa 810-7717 or 810-7176 o mag-text sa aming smart number 0920-222-8373 or Globe 0917-406-5001 at Sun number 0923-428-2915 or shout out that good news through our Facebook wall. Just type the keywords, The 700 Club Asia. Marriage is God's idea, designed and instituted by the Creator. In the book of Genesis chapter 2, verse 18 and 21, the Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." And in verse 21, so the Lord God caused the man to fall into a deep sleep. And while he was sleeping, he took one of the man's ribs and closed up the place with flesh. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. And in verses 23 to 24, the man said, "This is the bone of my bones and the flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they shall become one flesh." Thank you so much for staying with us. Remember, God designed marriage for companionship and intimacy. We hope that the stories we featured on the show inspire spouses to keep their relationship with one another and with their children even stronger despite the distance between them. God bless you more. Hagsukot Sameach. Abangan. Mga gustong pasyalan sa Laguna. Mga ayaw paawat. Pinasukan ko to. Kaya ko to. Di ko siya kailangan. Lalaking gusto pang mabuhay matapos ang 5 taong taning. Ayaw ismulin ang kakayanan. Ayaw, kunyari. Pero gusto naman pala. Ano ba talaga? Kung ayaw, ayaw. Kung gusto, gusto. Tampok sa The 700 Club Asia. Abangan.